Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So pag-usapan natin si Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo. Kahapon nga ay naganap na ang first regular season game nila at naging historic night ito for both stars. Si Giannis ay nalampasan na si Kareem Abdul-Jabbar bilang ang franchise leader sa field goals made, habang ang 39 points naman ni Damian Lillard ay ang pinakamataas na puntos na nagawa sa kanyang debut ng isang player sa history ng Milwaukee Bucks franchise. Bago magumpisa ang game ay nagkaroon ng sit-down interview si Giannis at si Lillard sa TNT with Chris B. Haynes. Sa interview ni Giannis at Dame ay sinabi nga ni Giannis sa team ni Lillard ang Milwaukee Bucks. Kahit ano nga daw ang sabihin ng mga tao na kesyo nauna siya sa team na ito, hindi nga daw ito mahalaga. Ang sa kanya ay gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang magkampiyon. Kung ano nga daw ang kailangan ni Lillard ay gagawin niya kung sa palagay niya ay makakatulong ito na makuha ang kanyang pangalawang championship at una naman ni Damian Lillard. Dito nga ay nagpapakita ng unselfishness si Giannis. How many two-time MVPs nga ang ganito na willing ibigay ang baguhang player ng team ang susi ng franchise? We all know it's always going to be Giannis' team. Tila ba kay Steph at KD lang? May mga oras na si KD ang mas magaling na player at ang star ng team. Ngunit at the end of the day ay team pa din nga ni Steph ang Warriors kahit nagpapakita siya na willing siyang maging number 2 option. At ganun din nga si Giannis ngayon. Sa game nga kahapon ay walang problema kay Giannis na ibigay kay Lillard ang bola sa clutch time at gumilid lang. Hindi din ito nalalayo sa ginawa ni Dwayne Wade sa year 2 ni LeBron James sa Miami Heat nang magkampiyon sila. Pinaubayan na nga niya kay LeBron ang susi ng franchise. Dahil kahit superstar nga mga kaibigan si Giannis, siya yung star ng ginagawa pa rin ng mga bagay na ginagawa ng role player. Kaya naman hindi siya yung star na wala ng kwenta kapag hindi nahawak ang bola. At ito ang dahilan kung bakit maganda ang kombinasyon nila ni Damian Lillard. Kaya nga mag-average yung Dame time ng 30 points per game at gagawa pa din si Giannis ng 28 points, 13 rebounds, 5 or 6 assists, 2 steals and 2 blocks. They can dominate together kumbaga. Unlike for example ang Nets noon, bibihira nga magkaroon ng great game si Harden, Kyrie at KD dahil ball dominant si Kyrie at Harden. Muling pinakita ni Giannis ang kanyang pagiging unselfish nang ibigay sa kanya ang game ball for breaking the franchise record for field goals made. At binalik niya nga ito kay Coach Griffin dahil ito ang kanyang first win bilang head coach sa NBA. Ilan na lang nga ang superstar na tulad ni Giannis, kaya naman hindi nahihirapan si Damian Lillard na mag-adjust sa team na ito dahil hinahayaan siya ng superstar ng team na gawin ang gusto niya at sila na lang ang mag-a-adjust sa kanila. Nasa box nga ang lahat ng pyesa para magkampiyon. Meron nga sila dalawang superstar na determinado at kayang mag-coexist. May same mindset na gustong manalo. Ngunit sa palagay ko nga ay may tatlong susi kung gusto nilang magkampiyon. Yan ay ang kanilang kalusugan, ang coaching ng kanilang bagong head coach at kung paano tatanggapin ni Chris Middleton ang pagiging third option. Mukhang siya nga may pinakamalaking adjustment dito dahil noon nga ay sila ni Giannis ang 1-2 punch combo. Ngunit dahil kay Dame ay magiging third option na siya at minsan nga ay nagiging catch and shoot player na lang siya o kaya naman 3-and-D player. Kung maalala nyo nga ay gumawa itong si Middleton ng 41 points noong NBA Finals. From averaging 15 shots per game noon, posibleng bumagsak na ito sa less than 10. Sa palagay nyo ba ay kayang magkampiyon ng Bucks ngayong season?